Nabulabog na naman kayo, di ba, sa panibagong lumabas na mga chika tungkol sa Kim Pao. Pero bago ang lahat ha, mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel, like and share. At para mas marami tayong content na magawa tungkol sa Kim Pao at sa iba pang mga paborito nyong artista. So eto na nga, di ba, lumabas na ang balita na matagal na rin natin namang kumbaga pinupusuan sa ating programa sa Minin with Don Sermino at sa ating solo show ang Abante Liling. Nako, nabulabog na naman kayo sa isang balita na lumabas tungkol sa estado ngayon ng Kim Pao na matagal na rin namang pinupusuan at marami nga na nga ang nag-speculate noon pa kahit nung last year na itong dalawa ay malaliman na ang kanilang relasyon at to the point na nga, di ba, may mga chika na nagpakasal na daw itong dalawang ito secretly sa abroad. Ano ba ang totoo? Ngayon ay may solid na, parang may solid nang lumalabas na parang ganun na nga ang totoo na sila na nga ay parang ikinasal na or sinasabing ngang nagsasama na sa iisang bahay. Naniniwala ba kayo? Oo naman, naniniwalang iba sa inyo, pero ang iba ay hindi. Eto nga ang balita, diba? Sinasabi nga ganon sa lumabas na nabulabog o na nakapagpabulabog sa Kim Paulandia ay hindi na raw sa Pasig umuuwi itong dalawang ito. Kasi nung una, sinasabi nga daw na hatid sundo lang itong ni Paolo si Kim sa QC. At dumating na ang point na nag-i-sleep over na nga daw yan si Kim dun sa bahay ni Paolo sa Pasig. And then eto na nga, sinasabi nagsasama na nga daw ang dalawang ito at sinasabing nasa BGC condo unit sila umuwi ngayon itong dalawang ito, sina Kim at Paolo, habang inaayos daw o nire-renovate ang kanilang bahay sa Forbes Park. At sinasabi nga daw sa balita na nakasulat nga daw doon sa title sa BGC ay conjugal. Silang dalawa ang bumili sa sarili nilang pera. At nire-renovate pa nga daw ang bahay sa Forest Park. Pero ang totoo nga ba? Ngayon hindi natin masabi kasi matagal na natin yung binabalita yan, di ba, na merong ang BGC daw itong si Pao at saka si Kim na binili pa nila yung condo na yon nung last year, October yata o November. And then kasi nagdesisyon na sila na magsama na sila sa isang bahay at habang ipinapagawa ni Paolo ang kanyang bahay sa Pasig at ito naman si Kim ay parang for sale na ang bahay niya sa QC ay yun yung parang hudyat para sila ay magsama na sa isang bubong at for the meantime ay sa BGC na raw muna sila umuwi at habang nire-renovate ang bahay na lilipatan nila sa Forbes Park. Pero hindi ko sure kung Forbes Park baka naman sa Dasmariñas Village or baka naman malapit lang sa BGC. Ayun, totoo nga ba to o hindi? Hindi ko po alam, pero ako ay may narinig din na balita na parang secretly married nga daw itong si Paolo at saka si Kim. Well, ayoko mo nang sabihin kahit meron akong nalalaman at parang nga yung dibang marathon at kumbaga parang jogging lang yan nila Kim na humahabol tayo sa mga bali-balita tungkol sa kung ano na ba talagang estado ng dalawang ito. Dahil marami nakatutok sa kanila, kaya marami ang, kumbaga, nagnanais na malaman kung ano nga ba ang totoo. Ngayon, kung totoo nga ba na may conjugal property na ito o partnership sa kanilang binibiling property, hindi naman masama dahil sila ay nasa tamang edad. At matagal na rin kasing nagkapalagayan ng loob itong Kim Pao, si Kim at saka si Paolo. At napag-aralan na nila ang kanilang mga karakter at ang kanilang mga personalidad at sa isa't isa. Kumbaga, basa na ni Kim ang trip ni Paolo at ayaw ni Paolo. At basa na rin ni Paolo kung ano ang trip at ayaw ni Kim. Kaya nga sila nagkakasundo at kaya nga sila swak sa isa't isa dahil magkaiba sila ng personality. Etong si Paolo ay hindi siya mahilig sa party at hindi siya mahilig lumabas ng bahay, doon lang siya sa loob. At ito naman si Kim dahil sa dami ng kanyang mga beshi, mga friends, ay hindi rin naman maiwasan na hindi dumalo sa mga gatherings. At syempre, pag hindi naman gusto ni Paolo at wala naman siya kakilala at hindi naman niya friends yung mga nandoon, kaya hindi na lang siya sumasama. At hinihintay na lang niya nga si Kim na umuwi sa kanyang bahay. Ayon. Ngayon,
Hayaan nyo na muna ang dalawa at may tumanay totoo ay malalaman din naman natin ang detalye kung totoo nga bang nasa BGC sila at kung totoo nga bang sila ay secretly married o kung sila man ay meron ng conjugal property o may partnership para sa pagbili ng property. Well, alam ko sa inyo ay natutuwa at umaasa pero kumalma lang kayo dahil hindi naman kayo pagdadamutan ng Kim Pao sa kung ano man ang estado ng kanilang relasyon. Inaayos muna nila ang kanilang buhay bilang magkasama. Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino na magkasama silang nakatira sa isang condo sa BGC. Ang kumakalalat na usapan ay unang nakabatay sa mga showbiz blind item, social media posts at entertainment reports. May ilang artikulo at posts na nagsasabing may condo umano sa BGC na konektado sa kanila. Ngunit kapansin-pansin na ang mga ito ay gumagamit ng mga salitang gaya ng nababalita, rumor, how true, at speculation, sa halip na kumpirmadong impormasyon. Sa madaling salita, may mga ulat at sismis na nagsasabing may condo sa BGC na nauugnay sa kanila. Wala pang direktang pahayag o matibay na ebidensya na nagpapatunay na magkasama na silang nakatira roon. Kung fan ka ng Kim Pao, nakakakilig basahin ang mga ganitong balita. Pero mas mabuting ituring muna itong haka-haka o unconfirmed rumor hanggat wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa o sa kanilang mga kampo. Maraming pagkakataon sa showbiz na ang mga obserbasyon ng fans ay nauwi lamang sa espekulasyon. Kaya ang pinakatamang sagot sa tanong na Kim Pao nakatira na sa isang condo sa BGC, true o fake, ay unconfirmed pa rin. Hindi pa ito may tuturing na totoong balita dahil wala pang opisyal na kumpirmasyon. Ang masasabi ko sa balitang Kim Pao nakatira na sa isang condo sa BGC ay dapat itong tingnan ng may pag-iingat dahil sa ngayon ay nananatili itong rumor o hindi pa kumpirmadong impormasyon. Maraming ulat ang nagsasabing may mga nakarinig o may source umano na nagsasabing magkasama silang nakatira. Ngunit wala pang direktang pahayag mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino na nagpapatunay nito. Kung pagbabatayan ang mga naging panayam sa kanila nitong mga nakaraang buwan, kapansin-pansin na pareho silang umiiwas magbigay ng malinaw na sagot tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. May mga sweet gestures na inaamin nila, gaya ng pagbibigay ni Paulo ng bulaklak kay Kim. Ngunit hindi pa rin nila kinukumpirma kung sila nga ba bilang magkasintahan. Bilang reaksyon, naiintindihan kung bakit maraming fans ang kinikilig at umaasang may espesyal na namamagitan sa kanila. Maganda ang chemistry nila sa trabaho at marami ring netizens ang naniniwalang higit pa sa pagiging magka-love team ang samahan nila. Gayunpaman, ang karamihan sa mga ebidensya na lumalabas online ay nakabatay sa sightings, hula ng fans at social media observations, hindi sa opisyal na kumpirmasyon. Sa tingin ko, mas makatarungang sabihin na posibleng may malapit silang relasyon. Posibleng may katotohanan ang ilang usap-usapan, ngunit wala pang sapat na patunay para sabihing totoong magkasama na silang nakatira sa isang condo sa BGC. Kaya kung tatanungin ako kung ano ang hatol ko sa balitang ito, nakakakilig itong pag-usapan para sa mga Kim Pao fans. Pero sa ngayon ay nananatili pa rin itong espekulasyon at hindi pa kumpirmadong katotohanan. Kung pag-uusapan ang balitang umano'y magkasama ng nakatira sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa isang condo sa BGC, maraming anggulo ang maaring tingnan bago tayo makabuo ng konklusyon. Una, natural lamang na maging interesado ang publiko sa kanilang relasyon dahil sa napakalakas na chemistry nila sa telebisyon at sa kanilang mga proyekto. Sa bawat interview, event at social media post na may kaugnayan sa kanila, maraming fans ang naghahanap ng mga pahiwatig na maaaring magpatunay sa kanilang tunay na estado bilang magkaibigan, magka-love team o higit pa rito. Dahil dito, kahit maliit na detalye ay nagiging malaking usapan online. Pangalawa, mahalagang tandaan na magkaiba ang obserbasyon at kumpirmasyon. Madalas sa showbiz, may mga haka-haka na nagsisimula sa isang larawan, isang video clip o isang kuwento mula sa hindi pinangalan ng source. Habang kumakalat ito sa social media, mas marami pang interpretasyon ang nadadagdag hanggang sa magmukhang kumpirmadong balita kahit wala pa namang opisyal na pahayag mula sa mga taong sangkot. Kaya sa kaso ni Kim at Paulo, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon. Pangatlo, kung sakaling totoo man ang mga usap-usapan, pribadong desisyon pa rin iyon ng dalawang nasa hustong gulang.
Maraming celebrities ang pinipiling huwag agad ibahagi ang lahat ng detalye ng kanilang personal na buhay upang mapanatili ang kanilang privacy. Sa kabilang banda, kung hindi naman ito totoo, maari rin itong maging halimbawa kung paano mabilis lumaki ang isang tsismis kapag pinagsama-sama ang mga haka-haka at mga hinuha ng netizens. Isa pang nakakapukaw ng interes sa balitang ito ay ang matinding suporta ng Kim Pao fandom. Maraming tagahanga ang masaya sa tuwing may balitang nag-uugnay sa kanilang dalawa dahil nakikita nila ang pagiging komportable at natural ng kanilang samahan. Para sa ilan, ang posibilidad na maging tunay na magkapareha sina Kim at Paulo ay parang extension ng kuwentong nasubaybayan nila sa kanilang mga proyekto. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagiging mahusay na tambalan sa screen ay hindi automatikong nangangahulugan na pareho rin ang sitwasyon sa totoong buhay. Sa kabuuan, ang reaksyon ko sa balitang ito ay isa itong nakakaintrigang usapin na talagang magbibigay ng kilig at excitement sa maraming fans. Ngunit bilang mga taga-subaybay, mas mabuting manatili sa mga kumpirmadong impormasyon kaysa agad maniwala sa mga espekulasyon. Hanggat wala pang malinaw at direktang pahayag mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino, ang balitang sila ay nakatira na sa isang condo sa BGC ay mananatiling isang usap-usapan na hindi pa lubusang napatutunayan. Sa huli, anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon, ang pinakamahalaga ay ang respeto sa kanilang pribadong buhay at ang pagpapahalaga sa kanilang trabaho at mga tagumpay bilang mga artista. Ang katotohanan ay darating din sa tamang panahon kung pipiliin nilang ibahagi ito sa publiko. Marami pang maaring maidagdag sa usaping ito, lalo na kung susuriin kung bakit patuloy itong pinag-uusapan ng mga fans at entertainment followers. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang balitang ito ay dahil matagal nang may interes ang publiko sa relasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa bawat proyekto nilang magkasama, napapansin ng mga manood ang kanilang natural na samahan, kaya anumang bagong detalye tungkol sa kanila ay agad nagiging viral. Maari ring tingnan ang isyung ito bilang halimbawa ng kung paano gumagana ang social media sa panahon ngayon. Minsan, sapat na ang ilang magkakatulad na larawan, magkaparehong lokasyon o mga obserbasyon ng fans upang makabuo ng isang malaking kuwento. Habang dumarami ang nagbabahagi at nagkokomento, mas lumalakas ang impresyon na totoo ang balita kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Isa pang mahalagang punto ay ang pagiging pribado ni Paulo pagdating sa kanyang personal na buhay. Kilala siya bilang isang artistang hindi agad nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang mga relasyon. Si Kim naman ay mas bukas sa kanyang mga tagahanga, ngunit may mga bahagi rin ng kanyang personal na buhay na pinipili niyang hindi isa publiko. Dahil dito, hindi nakapagtaka kung bakit maraming tanong ang nananatiling walang malinaw na sagot. Para sa mga fans ng Kim Pao, ang balitang ito ay nagdaragdag lamang sa excitement at kilig na kanilang nararamdaman. Ngunit para sa mga neutral na tagamasid, magandang paalala rin ito na may pagkakaiba ang chismis, haka-haka at kumpirmadong balita. Hindi lahat ng usap-usapan sa social media ay agad na nagiging katotohanan. Sa ngayon, ang pinakamalaking kulang sa kwentong ito ay isang direktang kumpirmasyon o pagtanggi mula kina Kim at Paulo mismo. Hanggat wala iyon, mananatili ang iba't ibang teorya at interpretasyon ng mga netizens. Kaya masasabi na ang pinakamahalagang dagdag sa balitang ito ay hindi kung totoo o hindi ang condo rumor, kundi ang katotohanang ipinapakita nito kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa Kim Pao tandem. Sa kasalukuyan, ang balita ay mas nasa antas pa rin ng espekulasyon kaysa sa isang kumpirmadong pangyayari. Kaya makabubuting hintayin ang anumang opisyal na pahayag bago ito ituring na ganap na totoo.